Good morning mga paps. Magpapalit tayo ng tubig dito sa radiator. Kasi itong nakalagay dito is distilled. Ayan. Kung nakikita nyo itong aking radiator cap, okay pa siya. So malinis yung tingnan, malinis. Kung gaano siya kalinis yung radiator cap, ibig sabihin yung makina natin doon sa loob, ganoon din kalinis yan. Pero kung ito ay kulay brown na dahil sa kalawang, sigurado ganoon din yan, ganoon din ang makina niyan. Kung kulay brown to, puro kalawang, sigurado yung makina ganoon din. Hinaluan ko lang siya ng konting coolant. Ayan. Dahil nga medyo may kamahalan yung coolant, bumili lang ako ng 1 litro coolant. So ito yung ating reserve tank. Tatanggalin natin itong takip. Ayan. Ito may coolant din to, kaya lang nakita ko hindi na siya purong coolant, may kulay brown na siya. Ibig sabihin ng kulay brown na yan, nakokontam na yung coolant natin. Yung coolant kasi may expiration din yan. Pag nakita nyo ganun yung coolant, hindi na siya kulay green, medyo nagkukulay brown na, itapon nyo na, magpalit na kayo ng coolant. So ito na yung ating reserve tank. Nalinis na natin, nalagyan ko na ng sabon. Kung gusto nyong linisin, mas malinis, lagyan nyo ng buhangin, tapos tubig, tapos lulugan nyo ganyan. Yan, para siguradong malinis. So ito naman yung tubig ng radiator natin. Ito 4 months na to, 4 months ko nang nalagyan ng distilled. Sabi nila, yung distilled daw ay pag nilagay mo rito, kinakalawang din. Totoo yun, kinakalawang talaga. Pero dapat every 4 months lagi ka magpa-flushing para iwas kalawang. Pero hindi naman tulad nung tap water, ilang araw lang may kalawang na. Yung distilled naman, matagal naman siyang kalawangin. Pero kung gusto nyo na makasiguro, lagyan nyo ng coolant. So start natin magtanggal ng tubig. Para tanggalin, meron ditong drain plug ng radiator. Kung makikita nyo, ayun. So hindi naman kita masyado. Basta yung ano niya, basta yung drain plug niya, para siyang paru-paro o parang bulaklak. Nandito sa sa right side ng radiator sa ilalim. Ayun, kung nakikita nyo, ayun ayun yung parang paru-paro na yun. Ayun. Ayun okay, kung makikita nyo. Yun ang drain plug. So ito na. Tatanggalin na natin yung drain plug. May matitira pa rin dyan kasi yung tubig sa makina, sigurado hindi siya ma-drain kasi meron tayong nakalagay na thermostat. So dahan-dahanin lang natin. Yan. So ito na. Okay lang mabasa yung compressor. Okay lang yan. So ito yung tinatawag natin drain plug. So meron po yung rubber. Yan. Kailangan hindi mawala yung rubber na yan, kasi pag nawala yan, matatapon yung coolant nyo. Sayang. Kailangan may rubber tayo. So yan, nakita nyo tumutulo na. Hintayin lang natin mawala yung tumutulo bago natin takpan yung radiator ng drain plug. So mga paps, ito na yung ating coolant. Bumili tayo ng 1 liter. Habang nagpapa-drain tayo ng radiator, lagyan na natin ng coolant itong ating reserve tank. Yung nakalagay naman niya kung hanggang saan kayo maglalagay. Ito, nasa pool tayo. Ito yung low, ito yung pool. Ngayon, yung matitirang coolant, ilagay natin sa radiator kasama ng distilled. Ngayon, kung makikita na itong base na to, ito po ay matalas. Yan, pag nilagay nyo ito, hindi nyo kailangan idiin. Yan. Pag maglagay kayo ng takip, dandahan lang. Pag tinakpan nyo po yan, huwag nyo ididiin. Kailangan nyo po munang iangat. Yan, kasi yan.
Para hindi siya napupuwersa. Hindi po napupuwersa itong base natin. Hindi siya mabubutas dito. Hindi po ganyan ha. Hindi po didiinan. Iangat nyo ng konti, tsaka nyo i-press. Okay na. Yan, marami pong laman yung natin radiator. Bali laman po yung radiator natin na tubig is 4 liters. So ngayon mga paps, wala ng tubig yung radiator. Pwede na nating salinan. Pero bago yan, bago natin salinan ng tubig, yung natirang coolant, ilagay muna natin. Huwag niyong kalilimutang ikabit yung drain plug. Sayang ang coolant nyo, matatapon lang. So ito na yung ating distilled water. Ilagay na natin dito sa radiator. Gusto niyong gumamit ng imbudo, pwede naman. Pero sa akin, kahit hindi na. Hindi ko na ipa-flashing to kasi distilled naman yung ginagamit ko. Basta every 4 months, kailangan tanggalin nyo tong tubig sa radiator. Hindi naman kinakalawang tong radiator ko kasi aluminum to. Ang problema natin yung makina. Kasi bakal yun, kakalawangin. Kaya kailangan every 4 months nagpa-flushing tayo ng radiator. Kahit na distilled man yan o purified ang ilagay nyo. Huwag kayo maglalagay ng tap water. Ilang araw lang yan, puro kalawang yan. So yan mga paps, puno na po yung ating radiator. Kailangan natin takpan. Bukasan natin ng konti. Palagi nyo rin checkin itong rubber ng inyong radiator cap. Yan. Pag malambot pa, okay pa yan. Wala pong, ito po yung ano, pag nasira po ito, kapag mainit ng makina nyo, sigurado aapaw siya rito. Aapaw siya sa coolant. Kasi wala na siyang pressure. Ano, saka malambot pa yung spring niya. Ano, maganda pa yung laro niya. So takpan na natin. So ito mga paps, tapos na tayong maglagay ng coolant sa radiator at saka sa ating reserve tank. So hanggang dito na lamang ang aking video. Huwag pong kalimutang mag-like and share at i-subscribe ang channel ko para updated kayo sa mga video na kagaya nito. Magandang umaga, God bless.